Ka-express, ang posibleng pagpasok ni Kai Sotto sa USNCAA ay hindi lamang bagong ruta patungo sa NBA, maaari rin itong magkaroon ng malaking kapalit para sa Gilas Pilipinas. Ayon kay Gilas Head Coach Tim Code, kapag pinili ni Kai ang NCAA path, posibleng hindi siya maging available sa national team sa loob ng isang taon. Hindi ito dahil ayaw na niyang magsuot ng Pilipinas jersey. Ang problema ay nasa schedule. Hindi humihinto ang NCAA season para sa FIBA windows katulad din ng NBA. Mahalagang malinaw, hindi pa official na NCAA player si Kai. Ayon sa pinakahuling report, kailangan pa niyang makakuha ng professional participation and amateurism reinstatement waiver dahil ilang taon na siyang naglaro bilang professional sa Australia at Japan. At kapag naaprubahan yon, saka pa lamang magiging posible ang pagpili niya ng Division 1 program. Ang timing ng desisyong ito matapos ang masakit na 106-102 double overtime loss ng Gilas sa New Zealand at ang 92-49 na pagkatalo sa Australia. Lalo pang nakita kung gaano kahalaga ang isang mobile at skilled 7-footer sa ating national team. At sa August 28 at August 30, hahalapin ng Gilas ang Jordan at Iran sa second round ng World Cup Asian Qualifiers. At ang tanong, dapat bang unahin ni Kai ang agarang pangangailangan ng Gilas o tanggapin ang isang taong sakripisyo para sa pinakamalaking pangarap ng kanyang career? Well, hindi ito simpleng pagtalikod sa bayan. Isa itong high-risk, high-reward decision. Kapag magtagumpay ang NCAA route, maaaring bumalik si Kai na mas handa, mas exposed at mas malapit sa NBA. Pero habang hinahabol niya ang pangarap, kailangang humanap ang Gilas ng paraan para manalo nang wala ang pinakamahalagang big man nito. Ang unang kailangang maintindihan sa usaping ito ay hindi pa tapos ang proseso. Maraming social media posts ang nagsasabing papunta si Kai sa USNCAA. Pero ang pinakamatibay na report sa ngayon ay seryoso siyang tinitingnan ang NCAA Division 1 route pero kailangan muna niyang malampasan ang amateurism review. Ang mga kumakalat online ay pangunahing inuulit ang impormasyon na inilabas sa nasabing report. Hindi pa sila hiwalay sa official confirmation mula kay Kai sa kanyang management o sa isang NCAA school. Naglaro si Kai bilang professional mula pa noong 2020. Hindi siya katulad ng normal na high school recruit na diretso lamang pumili ng college. Dumaan siya sa G League Ignite program, naglaro sa Adelaide 36ers Australia, at pagkatapos ay nagpatuloy sa Japan B-League. Ang ganitong professional history ang dahilan kung bakit kailangan niya ng tinatawag na professional participation and amateurism reinstatement waiver. Hindi automatic ang approval at wala pang inilabas na malinaw na timetable kung kailan matatapos ang review. Kung makakuha siya ng clearance, maaari siyang makapili ng NCAA program at magkaroon ng pagkakataong kumita sa pamamagitan ng NIL o Name, Image, and Likeness Opportunity. Pero hindi rin ibig sabihin na automatic siyang magiging NBA player. Ang NCAA ay magiging platform lamang. Mas malalapit siya sa US basketball environment, mas makikita siya laban sa younger prospects at mapipilitang mag-adjust sa pace, spacing, defensive coverages at physicality ng US college basketball. Mahalaga rin ang timing. Ayon sa report, nakatakdang magsimula sa fall of 2027 ang age-based eligibility model na maaring magsara sa NCAA opportunity para kay Kai. Kaya kung talagang gusto niyang subukan ang college route, ang 2026-27 season, ang maaring pinakamalaking natitirang window para kay Kai. Pero again, report pa lamang ito at nakadepende ang lahat sa magiging desisyon ng NCAA sa waiver. Natapos na ang kanyang kontrata sa Koshigaya Alphas, pumasok si Kai sa Japan B-League Free Agency. Sa kanyang farewell message, sinabi niyang hindi pa tiyak kung saan siya susunod at nagpasalamat si Kai sa Alphas sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong makabalik matapos ang ACL injury, pero hindi siya nagbanggit kung anong kumpirmadong team ang kanyang susunod. At ang kanyang pagbisita sa Rain or Shine practice ay agad nagpasiklab ng NBA speculation sa social media. Pero hanggang ngayon, wala pang opisyal na pahayag na sasali si Kai sa PBA. Ang practice appearance at ang NCAA reports ay hindi dapat pagsamahin at gawing kumpirmadong destination. Maaring nananatili lamang siyang active at nakipag-ensayo habang inaayos ang kanyang susunod na hakbang. At para naman sa Gilas, malinaw ang sinabi ni Coach Tim Code, kung NCAA ang piliin ni Kai, maaring hindi siya makalaro para sa national team sa loob ng isang taon dahil walang break ang NCAA para sa FIBA windows. So ibig sabihin, posibleng maapektuhan hindi lamang ang August window, kundi pati ang November 2026
at February 2027 windows. Depende sa academic at basketball commitments ni Kai. Ang official FIBA calendar ay may qualifying windows sa August at November 2026 bago ang huling bahagi ng Asian qualifiers sa February at March 2027. Sa laro kontra New Zealand itong July, lumaban ang Gilas hanggang double overtime matapos natalo sa 106-102. Ipinakita ng team na kaya nito makipagsabayan kahit wala si Kai. Si Juan Gomez Diliano at iba pang players ay nagbigay ng scoring at energy pero kinapos ang Gilas sa dulo ng isang matinding war of attrition. At pagkatapos, inilantad naman ng Australia ang problema sa depth, execution at consistency ng Gilas sa isang 92-49 blowout. Hindi lahat ng pagkatalo ay dapat isisi sa pagkawala ni Kai. May turnovers, shooting struggles at defensive breakdowns din ang Gilas, pero hindi may kakaila ng isang 7'3" center na kayang mag-protect ng rim, mag-rebound at mag-finish sa loob ay maaring magbago ng matchup. At nakatakdang harapin ng Gilas ang Jordan sa August 28 at Iran sa August 30 sa Mall of Asia Arena. Parehong physical at experience ang dalawang kalaban, kaya habang hinihintay ang final decision ni Kai, kailangang maghanda ang Gilas na parang hindi siya darating. Hindi maaaring nakasalalay ang buong sistema sa isang player at gaano pa siya kahalaga. At dito pumapasok ang tunay na dilema. Ang paglalaro para sa Gilas ay nagbibigay kay Kai ng national team experience at pagkakataong tulungan ang bansa sa critical qualifiers. Ang NCAA naman ay maaaring magbigay sa kanya ng mas malinaw na NBA pathway, daily development environment at visibility na hindi madaling makuha sa ibang liga. Walang simpleng sagot dahil parehong mahalaga ang dalawang layunin. Kaya suportahan na lang natin ang pangarap ni Kai, pero huwag natin gawing garantiya ang NCAA to NBA path at para sa Gilas, huwag antayin ang kanyang pagbabalik bago ayusin ang frontcourt depth. Ang waiver, ang unang laban ni Kai, ang pagbuo ng isang Gilas team na kayang manalo kahit wala siya, ang unang laban naman ni Coach Tim Code. Kung matuloy ang NCAA plan, ano mismo ang maaaring makuha ni Kai na wala sa kasalukuyan niyang sitwasyon? Una, exposure. Sa NCAA, papasok si Kai sa mismong US college basketball ecosystem kung saan regular na sinusuri ang mga potential NBA prospects. Well, hindi ibig sabihin na mababa ang kalidad ng Chupan Billy. Sa katunayan, doon napatunayan ni Kai na kaya niya maging productive at makipagsabayan sa experienced imports at local stars. Pero sa NCAA, mas direktang maikukumpara ang kanyang katawan, mobility, decision-making at defensive impact sa mga players na nasa parehong US evaluation environment. Ikalawa, role clarity. Sa professional basketball, kailangang manalo agad ang team at maaring limitado ang development minutes. Sa college program, posibleng makabuo ang coaching staff ng sistema na mas nakasentro sa strength niya, rim protection, vertical spacing, passing from the high post at finishing around the basket.